Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pamahalaan, target ang mas mataas na growth trajectory sa taong 2025. Magbabalita si Alvin Baltazar. Porsigido ang administrasyon na mas sigutan pa ang naging economic performance nito noong nakaraang taon. Sa harap ito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kontento siya sa economic achievement ng pamahalaan noong 2024. Sa 24th NEDA board meeting sa Malacanang, pinahayag ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na para sa 2025 ay target ng gobyerno na mapataas ang gross domestic product ng 6 hanggang 8% na mas mataas sa 6 to 6.5% target na GDP growth noong 2024. Sa kabilang dako, aabutin naman ng gobyerno o aabutin ng gobyerno ang 2 to 4% inflation rate habang ang antas naman ng kahirapan ay sisikaping maabot ang 13.2% ngayong taon at 9% sa 2028. Kaugnay nito, sinabi ni Balisacan na ipagpapatuloy ng NEDA na magpatupad ng social economic transformation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng economic productivity, paggamit ng makabagong teknolohiya at kolaborasyon sa iba't ibang stakeholders. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kopya ng Substitute Bill ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill o SB 1979 na ipadala na sa Malacanang. Narito si Nympha Asuncion. Umaasa si Senadora Risa Ontiveros na babasahin at iintindihin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inihain niyang substitute bill para sa Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Ayon kay Ontiveros, kumuha na ang Presidential Legislative Liaison Office o PLLO ng kopya nitong substitute bill para ipadala sa Office of the President. Kumpiyansa ang senadora na kung mabasa ni Pangulong Marcos ang panukala ay magiging klaro sa kanya kung ano ang totoong nilalaman at layunin nito. Nagpahayag si Pangulong Marcos na kailangan muna niyang basahin ang nilalaman ng substitute bill ng SB 1979 bago masabi kung magbabago ang isip niya tungkol dito. Una na kasing nagpahayag ng matinding pagtutol ang punong ehekutibo sa panukala. Kabilang naman sa pagbabagong ginawa sa SB 1979 sa ilalim ng inihaing substitute bill ay ang pag-aalis ng katagang guided by international standards sa pagpapatupad ng comprehensive sexuality education, paglilimitan ng CSE sa mga batang edad 10 pataas, pagtitiyak ng academic at religious freedom at iba pa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Inatasan na ni Overseas Workers Welfare Administration or OWA Administrator Arnel Ignacio ang kanilang Repatriation Assistance Division o OWA RAD na siguraduhin na naibigay lahat ang pangangailangan ng 17 marino na nakauwi na ng bansa. Kabilang dito ang tulong pinansyal, counseling at stress debriefing upang makabangon muli dahil sa kanilang malupit na karanasan sa paghahanap buhay. Dagdag ni Administrator Arnel na patuloy ang masigasig na pakikipag-ugnayan ng OWA sa Sea Power Shipping Enterprises Incorporated, ang manning agency ng mga Filipino seafarers habang sila ay sumasailalim sa physical and mental examination para sa kanilang paghahanda sa maluwalhating pagbabalik sa kanilang mga pamilya sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Patuloy ang tulong ng OWA sa pagsubaybay sa kanilang recovery period dahil sa epekto ng kanilang pagkakabihag sa kamay ng mga Houthi ng 1 taon. Kung sakaling sila ay handa ng muling magtrabaho sa barko, maaari na nilang i-avail ang OWA Seafarers Upgrading Program o SUP at Skills for Employment Scholarship Program o SESP para sa mga nais paigtingin ng kanilang mga kaalaman bilang seafarers. Dagdag pa ng OWA, patuloy nilang kakailanganin o kakalingain ang kapakanan ng mga Filipino seafarers habang nasa bansa at sa kanilang muling paghahanap buhay sa ibayong dagat. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, mambabatas, hiniling na mabigyan ng Heroes Welcome ang 17 Filipino seafarers na nakalaya mula sa mga rebeldeng Houthi. Si Kathleen Forbes sa balita. Hiniling ni Kabayan Party List Representative Ron Salo na mabigyan ng Heroes Welcome ang 17 Filipino seafarers na nakalaya matapos ang higit 4 na araw ng pagkakabihag ng Houthi rebels. Anya dapat lang ipagdiwang ang kanilang pag-uwi sa kanilang mga pamilya matapos ang hinarap na hamon. Simpleng paraan na rin anya ito ng pagkilala ng kanilang katatagan at kontribusyon sa maritime industry. Huwebes ng gabi nakarating sa bansa ang 17 seafarers. Tiwala naman si Salo na ngayong batas na Magna Carta of Filipino Seafarers ay mayroon ng mas maigting na proteksyon ng ating mga seafarers at masisiguro na kinikilala ang kanilang karapatan, kapakanan at dignidad. Mula kamera para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tinatarget ng Department of Agriculture o DA na maging available na ang Rice for All sa mga supermarket at convenience stores simula sa ikalawang linggo ng Pebrero o sa Pebrero 15. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin nitong mas maging accessible ang murang bigas sa publiko at mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Target ng DA na simula ng pilot rollout nito sa Metro Manila kung saan naglalaro lang sa 36 pesos hanggang 45 pesos ang kada kilo ng ibebentang bigas na mas mura kumpara sa 37 hanggang 53 pesos kada kilo ng bigas sa mga palengke. Magiging bukas naman para sa lahat ng mamimili ang bentahan ng murang bigas sa oras na mailarga na ang pagbebenta nito sa mga supermarket. Kasama sa pinag-aaralan ang pagpakete sa mga ibebentang bigas kabilang ang posibleng packaging nito ng tig-2 kilo. Plano din ng DA na makipagpulong sa Food Terminal Incorporated o FTI na magsusupply ng bigas sa mga kasaling retail chains. Sa ngayon, available ang murang bigas sa Rice for All program sa mga kadiwa ng Pangulo kiosks na nasa mga palengke at ilang istasyon ng tren. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Walang naitalang nasira ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga paliparan na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Zamboanga Peninsula matapos ang 6.1 magnitude na lindol sa Siocon, Zamboanga del Norte. Ayon sa CAAP, bilang bahagi ng kanilang precautionary measure, pansamantalang sinuspinde ang landing at take-off operations sa Zamboanga International Airport o ZIA matapos ang nasabing paglindol.
Paliwanag ng kaap na ang naturang hakbang ay nagbigay sa kanila ng panahon para magsagawa ng komprehensibong assessment ng mga airport infrastructure at matiyak ang structural integrity at operational safety ng mga ito. Dagdag pa ng kaap na bilang bahagi ng standard safety protocols, lahat ng airport personnel, stakeholders at mga pasahero ay agad inilikas sa mga nakatakdang safe zone sa labas ng terminal. Wala ring naitalang pinsala sa ibang paliparan sa rehiyon kabilang ang Pagadian Airport, Dipolog Airport at Ipil Airport at nanatiling fully operational. Kaugnay nito, wala ring naitalang pinsala sa Southern Leyte matapos ang naunang 5.8 magnitude na lindol sa lugar. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 11227 o Magna Carta for Tricycle Drivers and Operators. Inilalatag dito ang mga karapatan at benepisyo ng tricycle drivers at operators gaya na lang ng mandatory SSS at PhilHealth membership. Inaatasan din ng mga ahensya ng pamahalaan na isama sa kanilang mga plano at programa ang karapatan at hinaing ng tricycle sector. Pinasimple na rin ang proseso ng pagpaparehistro at paglalabas ng Motorized Tricycle Operators Permit o MTOP na may 5 taong validity. Kung may paglabag ang tricycle ay bibigyan sila ng ticket at maaari lang i-impound ang unit kung sangkot ito sa krimen. Namasada ng wala o paso na ang MTOP, walang lisensya ang driver at hindi na roadworthy ang unit salig sa Philippine Clean Air Act of 1999. Ipagbabawal naman ang tricycle sa mga national highways na gamit ng mga four-wheeled vehicles na mas mabigat sa 4 na tonelada at kung saan ang normal na bilis ay mas mataas sa 40 kilometro kada oras. Maaari naman magkaroon ng exemption kung walang ibang transportasyon sa naturang ruta. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Nagpasalamat si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes sa COMELEC sa pag-exempt sa social pension ng mga indigent na senior citizen mula sa election spending ban. Giit niya hindi naman maaaring maghintay ang mga lolo at lola na matapos ang eleksyon para makuha ang kanilang social pension. Malaking bagay anya ang exemption na ito dahil may tiyak na panggasto sa mga senior citizen para sa kanilang gamot at pagkain. Ipinagkakaloob ang 3,000 piso hanggang 4,000 piso na social pension sa mga indigent senior citizen kada 3 o 4 na buwan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pagpapalawig ng kumpanyang Shane o Shine posibleng gawin sa Pilipinas ayon kay Trade Secretary Cristina Roque. Si Lawrence Tanhoco sa ulat. Nakipagpulong si Trade Secretary Cristina Roque sa mga pinuno ng kumpanyang Shane habang nasa sidelines ng World Economic Forum sa Davos. Pinag-usapan sa nasabing pulong ang posibilidad ng expansion ng Shane sa Pilipinas. Ayon sa Department of Trade and Industry, hinimok ni Roque ang Shane na tignan ang posibilidad ng pagtatayo ng manufacturing operation sa bansa. Dito na nila ibinida ni Roque ang mga benepisyong alok ng pamahalaan sa ilalim ng Create More Law kung saan nagbibigay ito ng mga attractive incentives para sa mga negosyong gustong mag-invest sa Pilipinas. Binigyan din ni Roque na ang pagbubukas ng manufacturing facility sa bansa ay magbibigay ng maraming trabaho para sa mga Pilipino lalo na at kilalang brand ng Shein hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Umaasa naman ang kalihim ng mas malalim na partnership sa Shein para mapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Mula pa rin dito sa Southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Pilipinas at Amerika muling tiniyak ang matatag na ugnayang seguridad at depensa. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala.
Muling tiniyak ng Pilipinas at Amerika ang matatag at matagal ng ugnayan, partikular na sa aspeto ng seguridad, gayon din sa depensa. Ito ay makaramang makipagpulong si Defense Secretary Gilberto Isidoro Jr. kay Mike Waltz, ang bagong National Security Advisor ng Amerika sa ilalim ng Administrasyon Donald Trump. Ayon kay DND spokesperson Director Arsenio Andulong, kasama sa pulong sina Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Dagdag pa ni Andulong, ang pulong ay alinsunod sa atas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkikipag-ugnayan naman kay National Security Advisor ng Pilipinas, Secretary Eduardo Anyo. Ginawa ang pulong 2 araw buhat na muling maluklok sa pwesto si Trump sa ikalawang termino nito, kung saan si Isidoro ang kumatawan kay Pangulong Marcos sa inaugurasyon nito. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, Mark Tagala, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating nakalap na mga national news. Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Department of Trade and Industry o DTI, Cordillera Province, kinilala ang lokal na pamahalaan ng Sagada Mountain Province sa 4 na prestigious awards. Si Arlene Fagian sa report. Si papanakal nga inted iti Department of Trade and Industry Mountain Province, iti upat aplake iti pamigbig iti local government unit iti Sagada Mountain Province, gapi iti naisangsangayan nga Cities and Municipalities Competitiveness Index Program. Personal nga nyawat ni DTI Regional Director Attorney Raymond Panhon, iti pamadayaw kada Sagada Mayor Felicito Dula, ken Executive Assistant Eleuterio Lumiwas, iti Miyerkules Enero 22 ita atawon. Nakagunod iti local government unit iti Sagada kadag iti sumaganan nga regional category, akas iti second overall most competitive municipality, third most competitive economic dynamism, may katlumot iti langa iti agrikultura, ken may katlupay iti panakasalip iti resiliency. Dagitoy nga pamadayaw ket mangipakita iti panakakumit iti LGU Sagada nga mangpatao iti panagduras iti ekonomiya, mangpapintas iti infrastruktura, ken pampapigsa iti kinaandor iti komunidad. Manipod iti Bontok Arlene Fagian para iti RP World Service. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian, kauna-unahang Technology and Innovation Center sa Kalinga. Formal nang binuksan bilang bahagi ng selebrasyon sa Kalinga State University Foundation Day. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Formal na nalukatan ken nabendisyonan iti kaunaan na Technology and Innovation Center ti Kalinga State University apasat iti selebrasyon iti 32nd Foundation Day ken 9th Charter Day iti nasaunga universidad. Iti blessing ceremony ket inatendaran dagiti KSU officials, faculty ken staff, karaman partner agencies a DOST, DICT ken DTI Kalinga. Sigon kini KSU Center Director for Technology and Innovation Center Eric Paloy, naaramid iti Technology and Innovation Center tapno agserbi nga incubation muna development hub para iti research purposes ken maaramat iti innovative products. Isuda iti makagapo ang nakipartner iti KSU, iti DTI, DOST ken DICT Kalinga amang ipaay iti ideas ken mentorship da. Impalawag mat ni Carl Ian Martinez ti DOST Kalinga ang agserbi daytoy a one-stop shop para kadagiti researchers, students ken MSMEs nga adaan iti ideas nan. Babaan iti mentorship dagiti partner agencies, ma-develop dagiti ideas ingga nang agbalin a viable as startup business. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Implementasyon ng kalinisan sa Bagong Pilipinas program mahigpit na isinasagawa sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita.
Inumpisaan la na sa lokal na gobyerno ay bayambang Jadluyag a Pangasinan so taluran agaw a barangay validation tan assessment activity unungod say pantutumbok na sari barangay at say programan kalinisan sa bagong Pilipinas. Gitman na sain aktibidad yan na nengneng tan na siguron maayos yan na ipapatunton na sari barangay susayan programa. Kabyangan iyan na say barangay road clearing operations. Halina't magtanim ng prutas at gulay o hapag program tan say quarterly assessment for cleanest barangay. Sayan programa at akapasilong at programan kalinisan sa bagong Pilipinas ya itutulak mismo ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa invalidation tan assessment at sari sako pa barangay at dadauluan na sa binuodan Municipal Validation Team, kabyangan na empleyado PNP, BFP, nanduruman opisina at munisipyo, Public Safety Office tan liga na barangay. Jad sayan kurang at napansan siya tan mas lalo na parakep so kalinisan kaayusan tan say seguridad at sari na akan jad sari barangay. Manlalapod Dagupan City, Sara Cayabyab para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Cayabyab. Mga mangingisda hinikayat na patuloy na mangisda sa West Philippine Sea, mandato ng BIFAR para sa mangingisdang Pilipino patuloy na gagawin. Detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Hinikayat ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano ang mga mangingisda na patuloy na mangisda sa West Philippine Sea o WPS sa isinagawang press conference sa ikapitong provincial caravan para sa West Philippine Sea na ginanap sa Mamburao, Occidental Mindoro, Kamakalawa. Ayon naman sa babad ng BIFAR, patuloy nilang gagawin ang mandato nito para sa mga mangingisdang Pilipino na sumusuporta sa mga katagang habang may Pilipinas, habang may Pilipino. Isa rin sa mga layunin na binigyan diin sa nasabing caravan ay ang pagpapalaganap ng WPS Action Plan at hikayatin ng integrasyon nito sa mga local development plan at strategies. Nabuo ang ganitong inisyatibo sa pamamagitan ng kauna-unahang National Summit para sa West Philippine Sea na ginanap noong August 2023. Mula sa RP1 Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Tom Alvarez. Farmers and Fisher Folks Day matagumpay na idinao sa Nara, Palawan. Si Lizelle Pilapil ng RP Palawan sa balita. Ing selebraro man kasangapon Enero 21 sa munisipyo ang Nara, Palawan ang kadlawan ang mga manig-uma ig manigpangisda o Farmers and Fisher Folk Day nga mitemang gintong kamay gintong ani pagpupugay sa lakas at sipag iang mga magsasaka at manigpangisda. Natabo ang programa tingid-digi sa gymnasium ang munisipyo ang Banwang Asambet nga ing atenderan ang pera ka personalidad Parioque Palawan Governor Victorino Dennis Socrates, katabid si Provincial Agriculturist Dr. Romeo Cabungcal, na Mayor Gerande Danao, ig ang Municipal Agriculturist ang lugar nga nasambit. Agpantaw da ang Provincial Agriculture Office nga mga farm inputs para sa mga benepisyaryo iang manig-uma nga ing bibilangan iang abono, hybrid corn seeds, garden tools, electric sprayer, palaig matama pang iba. Akaresibira ang mga manigpangisda ipira ka mga kagamitan pangisda para katabang sa andang parangabuan. Arindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle Pilapil. Department of Social Welfare and Development o DSWD Eastern Visayas nag-aanda na para sa ikalawang taon ng implementasyon ng Tara Basa Tutoring Program. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Padayon nga nag-andam para sa Tara Basa Tutoring Program, TBTP,
ang Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8 nga igpapatuman niya nga tuig 2025 sa Eastern Visayas. Sa ikaduha nga tuig san implementasyon, igpapahilapad ang programa nga maglalakip san probinsya san Samar ngan san mga syudad san Tacloban ngan Ormoc nga may target nga 1,508 college students, 5,040 learners ngan 5,040 nga kag-anak. Ang TBTP in reformadong educational assistance para sa college students nga tigang sa kablas nga pamilya. Sira magsaserbe nga tutors ug youth development workers nga magdudumara reading tutorials para sa mga kabataan nga diri pa maara magbasa ngan magbubuhat nanay-tatay sessions para sa mga kag-anak. Ang mga estudyante makakarawat sin adlaw-adlaw nga sweldo nga kapareho sa regional daily minimum wage para sa 20 ka-adlaw nga learning sessions, samtang ang mga kag-anak makakarawat 235 pesos sa kada adlaw nga sesyon. Nagpapadayon ang DSWD sa pakigsumpayan sa Department of Education ng mga state universities and colleges para masiguro nga husto ang preparasyon. Kaapi sa mga aktibidad ang pagpili sa mga benepisyaryo, orientation sa mga tutors, capability building ng community assemblies. Kung mahihinumduman sa naglabay nga tuig 2024, nag-deploy ang DSWD sa 375 tutors ng youth development workers tikang sa Samar State University ng Northwest Samar State University nga kagserbisyo sa 1,981 learners ngan 1,977 nga kag-anak sa duha nga syudad ngan 19 nga munisipyo sa Samar. Ang programa nagpapakita san kooperasyon ngan dedikasyon sa pagbulig sa edukasyon ngan pamilya sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Pagbibigay palugit sa deadline ng pag-renew ng business permit, malaking tulong sa mga negosyante sa Tandag City. Mag-uulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Usa ka dakong tabang alang sa mga negosyante dinhi sa syudad sa Tandag nga wala pa nakaparenew sa ilang business permits atol sa gipahigayon nga Business One Stop Shop o BOSS ang gihatag nga dugang lugway sa panggamhan ng syudad sa Tandag. Sa pamahayag ni Edwin Ausa, City Treasurer, nga pinaagi sa gipasar nga Resolution number 002 Series of 2025 sa sangguniang panlunsod ni adtong Enero 15, giuswag ang deadline ngadto sa Enero 30, 2025 nga diin unang gitakda niadtong Enero 20. Kini sumala pa naghatag og oportunidad sa mga negosyante nga wala pa makaparenew sa ilang business permits nga walay duga nga bayran ng multa o surcharges. Tungod niini nag-awhag ang mamahanding syudad nga pahimuslan kining maong higayon nga gihatag sa panggamhanang syudad. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Sulu patuloy ang pagtanggap ng aplikasyon para sa Youth Ambassador East Asia Pacific Program. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Masin pagtay mga applicants in National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Region 9B para Youth Ambassador East Asia Pacific Program at YAEAP. Away tayo no sa Band Chief Cultural Affairs Division sin NCMF Sulu na pahawapay na application period para YAEAP amon bang pamuhon timubtub na sin Pichawalo sin bulan January. Sampay pa February 8 tahipan niya tumayma sila qualified applicant mga junior high school student. Halo pa sug umulang putag 5 pang putag 7 tahon. Lamud ang mga makajay lumamudi mga sila kabataan maingat iban all leadership skills. In US exchange program ini tumagna hapitsa siyam sin April sampay papitsa siyam sin May hatahon yan. Kaya kantaan to slot in NCMF Sulu iban hambuk adult mentor. Bang doon iniin muna waktu in sila nasuna sin NGO binasin IIRR para harasabot program. Tengah RP Holo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman, magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.